Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3981. Medyo matigas ang ulo ni Triton. Pumayag si Jack na ilibre siya para makapagsalita siya, pero binawian talaga siya ng buhay ng biglang ganoon. Kahit na naging mabagal si Jack sa pagre-react, hindi niya masisisi iyon. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Jack na si Triton ay nag-iisip man lang kahit na tumanggi siya. Gayunpaman, naging mapagpasyahan si Triton na naging dahilan upang tuluyang mawala ng bantay si Jack. Napapikit si Jack. Nawala na sa kanya ang daan na iyon. Akala niya ay marami siyang matututuhan na sekreto mula kay Triton, ngunit nauwi siya ng walang laman. Sa isang kuweba sa gitna ng Toman Battlefield, ang Vermilion Toon Formation ay dahan-dahan pa ring gumagalaw. Sa ibabaw nito ay hindi mabilang na mga berdeng batik, at may ilang mga pulang batik din. Si Desmond at ang iba ay tahimik na nakatutok sa mga lugar na iyon. Kumunat ang noo ni Seymour at tumingin sa isa sa mga spot, wala pa bang balita mula sa Skyridge Mountain? Alam ba natin kung bakit umalis si Triton sa Skyridge Mountain? Nakatanggap ba siya ng balita tungkol kay Jack? Umiling si Draymond habang bahagyang yumuko at nagulat, nagpadala na ako ng transmission doon para makakuha ng balita, pero malabong sagot lang ang nakuha ko. Hindi rin daw nila alam kung ano ang nangyari. Biglang sinabi ni Triton na may apurahang bagay na kailangan niyang harapin at nagmamadaling umalis pagkatapos magbigay ng ilang utos. Hindi pa siya bumabalik. Napatingin si Desmond sa kinaroroonan ni Triton at nakitang huminto ito sa isang lugar matapos gumalaw ng mabilis. Tanong niya, pwede bang hinahabol niya si Jack? Kahit nakatanggap siya ng balita tungkol kay Jack, hindi ba dapat niya muna sabihin sa amin? Hindi ba suicidal lang siya kung mag-isa niyang habulin si Jack? Maasim ang mukha ni Desmond. Kung talagang nagpasya si Triton na ituloy si Jack, kung gayon si Triton ay talagang tumawid sa linya. Una sa lahat, nabigo si Triton na makita ang mas malaking larawan. Malakas si Jack, at maaalerto ni Triton si Jack sa kanilang mga plano kung siya ay hinahabol ni Triton ng mag-isa. Pangalawa, at higit sa lahat, ay ang katotohanan na ang Triton ay maaaring hindi katugma kay Jack. Kung mag-away silang dalawa, si Triton ay maaaring masugitan ng husto o mawalan pa ng buhay. Isa pa, natarante sila dahil malinaw na nakipagkasundo sila kay Triton na abisuhan agad sila kung may balita tungkol kay Jack. Kinailangan nilang tatlo na sabay na umatake para lang maging ligtas. Kahit masama ang loob ni Triton, alam pa rin niya ang mga priority niya. Dapat niyang malaman na hindi siya dapat gumagawa ng isang bagay na walang ingat. Nagpalitan ng nalilitong tingin sina Desmond at Seymour sa isa't isa. Posibleng si Triton ay hindi umalis sa Skyridge Mountain ng biglaan upang habulin si Jack, ngunit sa halip ay para sa isang pribadong bagay. Gayunpaman, kahit na ito ay isang pribadong bagay, dapat itong isantabi. Sa sandaling iyon, ang pagtupad sa kanilang misyon ang pinakamahalagang bagay. Hinaplos ni Desmond ang kanyang baba at sinabing, may mali. Siguradong may mali sa pagtakbo niya ng ganito. Biglang may mga yabag ng paa na nagmumula sa malayo. Tumingin sila sa ibabaw upang makita ang isang mandirigma na may mga mata na parang daga na sumusugod sa yungib. Nang makita niya silang apat ay agad siyang sumaludo at binati. Pamilyar silang apat sa taong iyon. Siya ay isang mandirigma mula sa Searing Flame Clan ng Star Continent at isang panloob na disipulo. Gayunpaman, siya ay tumalikod sa kanila at kumilos bilang kanilang especially iya kay Triton. Kahit magkampihan sila, pansamantalang alyansa pa rin ito. Si Desmond at ang iba ay hindi nagtiwala kay Triton. Tumingin si Desmond sa lalaki at nagtanong sa isang palakaibigang tono, may air report ka ba? Agad namang tumango ang lalaki, I have something very important to report to all of you. Kabanata 3982. Ang lalaking iyon ay isa sa mga mandirigma na nagpunta upang habulin si Jack. Salamat sa sinabi ni Yajen, at sa katotohanang naging napakabilis ni Triton at Jack, unti-unti silang nahuhulog at binitawan ang kanilang pagtugis. Matapos itigil ang kanilang pagtugis, naghiwa-hiwalay sila pagkatapos ng ilang talakayan. Kinuha ng lalaki ang pagkakataon na magmadali upang iulat ang bagay. Wala siyang iniwan habang sinasabi niya sa grupo ni Desmond ang lahat. Matapos marinig ni Desmond at ng iba pa ang ulat, nagulat sila. Gayunpaman, hindi nila ito ipinakita sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng tahimik na pakikinig sa lahat, ginantimpalaan ni Desmond ang lalaki ng 3 pirasong purple gold. Katumbas iyon ng 30 milyong espiritong kristal. Malakas ang lalaking iyon, ngunit ang 30 milyong spirit crystal ay malaking halaga pa rin para kay Desmond. Agad silang pinasalamatan ng lalaki ng may paggalang habang tinatanggap ang gantimpala, na pilit na pinipigilan ang kanyang kaligayahan sa pagpapakita.
Magalang siyang yumuko sa kanila at nagsalita pa ng ilang salita bago siya tumalikod para umalis. Pagkaalis ng tao sa kuweba, dahan-daang bumalik sa dati ang apat. Agad na nagsimulang magmura si Desmond, yung aso. Hindi nakakagulat na wala siyang sinabi sa amin. Sinaktan niya ang Gold Fighter. Labis na sinugitan ni Jack ang kanyang katunggali, magagawa niyang magnakaw ang lahat ng lihim ni Jack para sa kanyang sarili gamit ang pagkakataong ito. Pagkatapos, makakakuha siya ng mas malakas sa kanyang lihim at makarating sa isang antas kung saan hindi niya kailangang makinig sa amin. Panipi. Sa sandaling iyon, kahit na si Seymour, na karaniwang hindi kapani-pani walang binubuo, ay hindi makontrol ang kanyang mga ekspresyon. May galit sa kanyang karaniwang kalmadong mukha nang lumingon siya sa Vermilion Toon Formation, na itinuro kung saan huminto si Triton. Napatigil lang siya sa pwesto niya. Dapat naabutan na niya si Jack. Do you think we can make it if we hurry over right now? Umiling si Desmond. Hindi man lang siya sigurado kung may pakinabang ang pagmamadali. Medyo malayo sila sa lugar na iyon. Kahit na sumugod silang dalawa ng buong lakas, medyo magtatagal sila para makarating doon. Maaaring tapos na ang lahat sa oras na dumating sila. Nipotikip si Desmond sa kanyang mga ngipin, at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Kung wala si Seymour sa mga sandaling iyon, sinimulan na niyang magmura sa buong mundo. Inis na itinadyakan niya ang kanyang mga paa at mariin na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi namin maiiwan ito. Nais ng taong ito na kunin ang lahat para sa kanyang sarili. That's impossible. Kahit na hindi tayo pumunta doon ngayon, may kailangan tayong malaman. Hindi natin pwedeng hayaan na kunin niya ang lahat. Tumango si Seymour, sang-ayon kay Desmond. Napakahalaga ng mga lihim ni Jack. Ang tanging paraan lang nilang dalawa na hahayaan ni Triton na kunin ang lahat para sa kanyang sarili ay kung sila ay baliw. Sumimangot si Desmond at sinabing, kailangan nating malaman ang isang paraan upang mapanatili siya sa ilalim ng aming kontrol. We have to make it so that he's forced to share Jack's secrets with us without holding anything back. Habang sinasabi niya iyon, si Desmond ay nagkaroon ng hindi kapani-pani walang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Masasabi ni Pascal na nakapagdesisyon na sila. Sa sandaling iyon, isang biglaang tunog ang maririnig. Nanlaki ang mga mata ni Desmond habang nakaturo mismo sa Vermilion Toon Formation, it turned red. Triton's spot turned red. Sa sandaling sinabi, ang tatlo pa ay natigilan habang mabilis silang tumingin sa Vermilion Toon Formation. Napansin nilang naging pula ang berdeng batik. Nasasaktan sila sa pagtingin lang nito. Naunawaan nilang tatlo ang ibig sabihin nito, ngunit ni isa sa kanila ay hindi inaasahan iyon. Kabanata 3983. Nang hindi namamalayan, naging pula ang spot of light na pagmamayari ni Triton. Si Triton ay namatay ng ganoon. Biglang nahirapang tanggapin silang tatlo. Walang sino man ang makakatanggap nito ng ganoon kadali. Isang mandirigma sa tuktok na mas mahina lang ng bahagya sa kanila ang namatay ng ganoon. Namatay siya nang walang kahit isang ungol. Alam nila kung gaano kalakas si Jack, ngunit nahirapan pa rin silang tanggapin. Si Desmond ay nagsimulang kumuyam muli ng kanyang kamao habang siya ay ganap na naninigas. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Nagplano lang siya kung paano nila pipilitin si Triton na ibunyag sa kanila ang lahat. Biglang naging bangkay ang target nila. Nagsimulang bumilis ang paghinga nilang apat. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, ngunit kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Seymour sa paos na boses, guys, think about it. Triton is no idiot. Nabalitaan lang namin na nakita nila kung paano si Jack ay nagsisikap na makarecover din mula sa matinding injury. Si Triton ay humabol lang dahil buong tiwala siya. Kung hindi, walang paraan si Triton na kikilos ng walang ingat. Gayunpaman, namatay pa rin si Triton sa sitwasyon doon. Tamang nahuli ni Seymour ang bango ng isang plot, ngunit hindi niya naisip kung ano ang nangyari. Desmond clenched kanyang ngipin, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang madilim. Kahit na ano, ang sitwasyon ay napakasama para sa amin. Kahit gaano pa kalaki ang problema na maaaring idulot ni Jack, kailangan naming isantabi siya sa ngayon. Maliban kung siya nagsimulang makaapekto sa mga plano namin, hindi na namin siya masubukang atakihin muli. Kailangan nating isaisip ang mas malaking larawan sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, gumugol sila ng maraming oras at pagsisikap sa planong ito. Inubos na rin nila ang sarili nilang resources. Karaniwang isinugol nila ang kanilang buong kapalaran sa plano, kaya hindi nila kayang magkaroon ng anumang aksidente. Tumango si Seymour bago muling tumingin sa Vermilion Toon Formation. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang nakatitig sa pulang bitik ni Triton. Pula na ang ilaw, at ang kulay nito ay parang hindi maipaliwanag na maliwanag. Naging dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso niya.
Sa timog silangang bahagi ng Toman Battlefield, mayroong isang maliit na kuweba. Si Yajen ay nakaupo at sinusubukang gumaling habang si Lorraine ay nakikipag-usap sa kanyang mga kapwa-disipulo. Gayunpaman, hindi nakatuon ang kanyang isip sa usapan. Sa tuwing magsasalita siya, sabik siyang tumitingin sa labas ng kuweba pagkatapos noon. Alam ng lahat kung ano ang kanyang hinahanap. Pagkaraan ng 10 minuto, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa labas. Biglang tumayo si Lorraine at sumugod, "How was it? Nagtagumpay ka ba? Are you injured?" Napailing si Jack habang bumantong hininga, panandaliang ikinwento ang lahat ng nangyari. Matapos nilang pakinggan ang lahat, medyo matagal na walang nagsalita. Kahit na nagsalita si Jack na parang isang madaling gawain, wala ni isa sa kanila ang nakakalimutan na si Triton ay isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Namatay siya sa one-on-one na labanan sa kabila ng kanyang pinakamahusay na estado. Ito ay halata naman kung gaano kalakas si Jack. Nagpalitan sila ng tingin ng pagkagulat sa isa't isa. Nang itakda na ni Jack ang plano, wala sa kanila ang nang-ahas na magpahayag ng anumang opinyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala silang nakitang mali sa plano. Noong panahong iyon, iniisip nila kung paano nakatitiyak si Jack na kaya niyang talunin si Triton sa solong labanan. Tunay na isang mandirigma si Triton na nakatayo sa tuktok. Hindi man siya ganoon kataas ang ranggo, mandirigma pa rin siya sa tuktok. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi isang bagay na higit sa average na mandirigma ay maaaring ihambing sa. Hindi magiging madali para kay Jack na patayin siya ng mag-isa, ngunit ginawa pa rin ito ni Jack. Naging sanhi ito upang mas igalang ng lahat si Jack, lalo na si Yajen. Kung ikukumpara sa sinumang tagalabas, mas marami siyang alam tungkol kay Triton bilang isang panloob na disipulo ng Searing Flame Clan. Alam niya kung gaano nakakatakot si Triton. Kabanata 3984. Ang teknik na ginamit niya ay nasa itaas na pinakamataas na ranggo ng Diyos, at ito ay nasa ikalawang antas ng karunungan. Higit pa rito, nagkaroon siya ng tulong ng isang world avatar, na nangangahulugan na ang kanyang diskarte ay mas malakas pa. Karamihan sa mga tao ay walang kapantay para sa kanya. Gayunpaman, namatay siya kay Jack. Napuno ng pagkabigla si Yajen. Lumingon si Lorraine kay Jack at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin pagkatapos nito? Tumaas ang isang kilay ni Jack, lumingon sa labas ng kuweba bago siya sumigaw, "Teka!" Natigilan si Lorraine. Ano ang hinihintay nila? Magtatanong pa lang sana siya nang itinaas ni Jack ang kamay niya para pigilan siya. Pagkatapos nun, umupo na si Jack para magpahinga. Nagpalitan ng tingin ang iba sa kanila. Sa kung paano kumilos si Jack, halatang ayaw ni Jack na pag-usapan ito ng detalyado. Kaya, lahat ay matalinong nagpasya na ihinto ang pagtatanong tungkol dito. Tahimik silang naghihintay doon. Pagkatapos ng isa pang 5 minuto, isang alon ng enerhiya ang biglang sumabog sa hangin. Napatingin ang lahat sa labas ng yungib. Si Jack ang unang tumayo habang nagmamadaling lumabas. Isang alon ng enerhiya ang kumalat sa hangin. Pagkatapos noon, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, "Jack, hinanap ka namin noon dahil gusto naming maresolba ang mga problema mo sa Star Continent. Ngayong naayos na, hindi na namin kayo pakikialaman. Maghiwalay na tayo ng landas at wala na tayong gagawin sa isa't isa simula ngayon." Ang boses na iyon ay nai-broadcast sa pamamagitan ng isang espesyal na hanay ng tunog. Gayunpaman, kahit na sa hanay ng tunog na iyon, may limitasyon pa rin kung gaano kalayo ang maaaring kumalat ang tunog. Ang katotohanan na ang tunog ay umabot sa kung saan sila ay sinadya na higit sa isang sound array ang ginamit. Malamang sinubukan nilang ikalat ito kung saan-saan. Sa ganoong paraan, maririnig ni Jack ang sinabing hindi mahalaga ang kanyang lokasyon. Napakurap si Lorraine at nagtanong, "Sumuko ba sila?" Umiling si Jack, "Hindi yun pagsuko. Nangangahulugan lamang ito na ang kabilang partido ay walang ibang pagpipilian." Sa Vermilion Tune Formation, napagtanto sana nila sa sandaling namatay si Triton. Hindi gaanong oras ang lumipas mula nang mamatay si Triton. Pagkatapos ng kamatayan ni Triton, sinubukan ni Jack na malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong iyon. Kaya naman hiniling niya sa lahat na maghintay. Ang mga resulta ay tulad ng inaasahan niya. Tina-target lang siya ng mga taong iyon dahil sa kaginhawahan. Ngumisi si Lorraine habang nasusuklam na sinabi, "Akala ko hindi susuko ang mga taong iyon sa iyo at susubukang mag-higanti para kay Triton. Hindi ako makapaniwalang sumuko sila ng ganoon kabilis. Nagsalita pa sila na parang sila na. Kumikilos mula sa marangal na intensyon, naghahanap lamang sa iyo upang malutas ang iyong mga problema sa Star Continent. Hindi ako makapaniwala na wala silang kahihiyan para sabihin iyon. Kahit isang bata ay hindi maniniwala." Masiglang tumanggo si Hashem at ang iba pa. Ang palusot na iyon ay isang biro.
Malinaw na nag-alok sila ng magandang gantimpala at nagsikap ng husto para lang hanapin si Jack para sa Star Continent. Iyon ay isang nakakatawang dahilan. Walang sino man ang maniniwala dito. Ginamit lang nila iyon bilang palusot na lalong ikinatuwa ng grupo. Mahinahong sinabi ni Jack, kahit na ang mga taong iyon ay gumawa ng isang pansamantalang alyansa, ang isang alyansang tulad nito ay marupok tulad ng papel. Sa sandaling ang kanilang sariling kita ay nanganganib, sila ay tatalikod at aatake sa isa't isa. Walang paraan na sila ay magtangkang maghiganti sa isa't isa. Namatay si Triton, at napagtanto nila na napakahirap kong harapin. On top of that, 2 warriors na lang ang natitira sa peak. Mas mahirap pa para sa kanila na patayin ako. The plan they've put so much time and effort into is not just to deal with me, that's why they stopped. Iyon ang dahilan kung bakit nagbigay sila ng tulad ng isang pailay na dahilan. Kabanata 3985. Ang paliwanag ni Jack ay nakatulong sa lahat na maunawaan din kung ano ang nangyayari. Medyo hindi nasisiyahan si Lorraine tungkol dito. Ang pagpapalam sa kanila ng ganoon kadali pagkatapos nilang magbigay ng ganoong katawa-tawang dahilan ay ang pagpapalam sa kanila ng napakadali. Tiningnan ni Jack ang ekspresyon ni Lorraine at tumawa bago siya nagsalita. Of course, I won't let things rest just like that. Nasabi ko na sa kanila na sino man ang maglakas loob na hawakan ako ay magbabayad. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine dahil doon. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Jack. Ang mga bagay ay hindi magiging maayos para sa kanila. Sa pagkakaalam niya sa personalidad ni Jack, ang kabilang partido ay isang taong laging tapat sa kanyang mga salita. Ang mga taong iyon ay tiyak na magbabayad ng presyo. Matapos tumahimik sandali, lahat sila ay umatras sa kanilang sariling mga iniisip. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng iba. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto, binasag ni Hashim ang katahimikan. Pagkatapos nito, nakataas ang ulo ni Jack habang nakatingin sa labas ng kuweba. Hindi ako narito upang turuan sila ng isang aralin. Dahil nilinaw ko na ang mga bagay at wala silang kakayahang makitungo sa akin sa unang lugar, natural oras na isipin ko ang aking sarili. Ang ika-7 araw pagkatapos magbukas ang Toman Battlefield, ang larangan ng digmaan ay lumiit na ng 7 beses. Ang laki nito ang pinakamaliit noon. Ang mga natatanging demonyo na kinuha ang mas magandang bahagi ng isang araw upang makahanap ng isa ay natagpuan bawat ilang kilometro sa ika-7 araw. Noong panahong iyon, 18 oras na lang ang natitira bago magsara ang Toman Battlefield. Sa isang mabuhangin na lugar sa timog silangang bahagi ng Toman Battlefield, 2 demonyong hari ang galit na umaatungal habang sumusugod sila sa isang berdeng pigire. Ang mga demonyong hari ay halos doble ang laki ng iba pang mga demonyo. Malamig na kumikinang ang kanilang mga kuko. Ang kanilang mga ngipin ay kasing haba ng palad ng isang tao, isang pares ng mga pulang mata sa kanilang mga mukha, at sapat na nakakatakot upang maging sanhi ng takot sa sinumang regular na mandirigma. Kahit na ang mas malalakas na mandirigma sa mga nasa itaas na pangkaraniwang mga mandirigma ay tatalikod at tatakbo kung sila ay makaharap sa 2 hari ng demonyo sa parehong oras. Gayunpaman, ang taong iyon ay nakikipag-ugnayan sa 2 hari ng demonyo ng sabay-sabay ng walang anumang pahiwatig ng takot. May hawak siyang gray na espada, at may kulay abong itim na enerhiya sa paligid ng espada. Kung sino man ang gumamit ng kanilang banal na pandama upang obserbahan ang labanan sa sandaling iyon, hindi nila mararamdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya. Parang walang banta ang alon ng enerhiyang iyon. Sa isang nakakatusok na tunog, ang mukhang hindi nakakapinsalang alon ng enerhiya ay tinadtad ang isa sa mga pulso ng hari ng demonyo sa isang tuloy-tuloy na laslas. Ang demonyo ay nagpakawala ng dagindong nang pumasok ito sa isang galit na estado. Ibinuko nito ang bibig at itinutok ang mga panga sa leeg ng taong iyon, sinusubukang kumagit. Gayunpaman, ang taong iyon ay ganap na kalmado. Sa pagharap sa pag-ataking iyon, hindi man lang siya nagtaas ng kilay habang muli siyang humamplas gamit ang kanyang espada. Ang espadang iyon ay nakatutok mismo sa leeg ng hari ng demonyo. Ang matigas nitong balat ay kasing lambot ng mantikilya laban sa kulay abong espadang iyon. Nang walang anumang pagtutol, pinutol nito mismo ang laman ng demonyo. Sa isang iglap, nahiwalay ang ulo nito sa katawan. Ang demonyong hari na kanina pa nagbuka ng bibig ay napatigil sa pagtakbo. Ang ulo nito ay gumulong sa lupa na parang bola, gumugulong sa isang tabi. Sa sandaling iyon, sumugod ang isa pang halimaw. Ang taong iyon ay ganap na kalmado at ginamit ang mga batas ng kalawakan upang humiwalay. Ang kanyang kaliwang kamay ay nagsimulang bumuo ng mga seal, at ang 100 soul swords ay nagkatawang tao sa hangin. Ang taong iyon ay tumulak pasulong, at ang soul swords ay mabilis na tumusok sa katawan ng demonyo. Ang demonyong hari ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw bago ito mamatay.
Sa isang kalabog, nahulog ang katawan ng demonyo sa ibabaw ng isa. Matapos tumira ang alikabok, maririnig ang mga tunog ng pagpalakpak sa background. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi na kailangan pang lumingon para malaman na si Lorraine iyon at ang iba pa. Mayroong 2 alon ng liwanag, at 3 piraso ng lilang ginto ang lumutang sa ibabaw ng katawan ng mga hari ng demonyo. Lumapit si Jack at itinago ang reward sa mustard seed. Kabanata 3986. Lumingon si Lorraine at tumingin kay Hashem, ilan kaya yan? Napakahusay ni Hashem sa mga numero, at kabisado niya ang mga numero sa mga nakaraang araw. Sa ibabaw ng lilang gintong inilagay ni Jack sa mustard seed, ito ay 46 na ngayon. Nang sabihin niya ang numerong iyon, tumigil saglit ang kanyang puso. 46 na piraso ng purple na ginto ay katumbas ng 460 milyong spirit crystals, yun. Bilang ay isang astronomical sa mga mandirigma ng kanilang antas. Ang iniisip pa lang ay nanginginig na ang kanilang mga katawan. Halos maglaway si Kellen, nakatayo sa likod ni Hashem. Bahagyang nanginginig ang boses niya, 46 pieces. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba iyon sa buong buhay ko. Tumingin si Dickens kay Kellen at bumaantong hininga, ang pagkuha ng 46 na piraso ng purple gold ng sabay-sabay ay halos imposible. Gayunpaman, napaka-posible kung magsisimula kang mag-ipon hanggang sa pagtanda mo. Nagpalitan sila ng tingin ng kawalan ng magawa sa isa't isa. Talagang nakakadismaya ikumpara ang kanilang sarili sa iba. Kung ikukumpara kay Jack, sila ay karaniwang mga insekto, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Matapos kunin ang lilang ginto, hinarap din ni Jack ang mga bangkay ng demonyo. Hindi man lang lumingon si Jack habang nagtatanong, may balita ba mula sa kabila? Pagkasabi nun ay biglang nagka-interes ang tatlo. Iyon ang naging gawain ni Jack para sa kanila. Upang makumplito ang gawain, gumamit sila ng hindi bababa sa 100 transmission arrays. Lumakad pasulong si Hashem bago niya magalang na sinabi, nakatanggap lang ako ng ilang balita. Dinala ni Desmond ang ilan sa kanyang mga nasasakupan at nagsimulang umatake ng mga tao. Pinatay niya sila ng walang pagpipigil. Lubhang kalunos-lunos ang mga nasawi. Dahil ito ay isang malaking kaguluhan, nagsimula na itong kumalat sa publiko. Si Hashem ay nag-iingat sa buong panahon, at natural na nakatanggap siya ng ilang impormasyon. Mabilis niyang isinalaysay ang kanyang narinig. Ang mga mandirigmang iyon na nagtipon ng Heartblood upang ibenta para sa tubo ay pumunta lahat sa Toman Cave upang kunin ang kanilang mga gantimpala mula kay Desmond at sa iba pa gaya ng ipinangako. Sila ay hindi kapani-pani walang nasasabik nang pumunta sila. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa kanila ay nakakalap ng malaking halaga ng Heartblood. Para sa kapakanan ng Heartblood, karaniwang inubos nila ang kanilang mga kapalaran upang kumita bilang isang middleman. Akala nila ay babalik sila na may dalang mga wallet, ngunit karamihan sa kanila ay nabigong makalabas pagkatapos makapasok sa kuweba. Ang ilan sa kanila ay nakatakas sa kuweba matapos ibigay ang lahat, ngunit may isang ambush na naghihintay sa labas para sa kanila. Halos bawat isa sa mga mandirigma na gustong ipagpalit ang Heartblood ng mga espiritong kristal ay nabigong lumabas ng buhay. Nang marinig ang paliwanag ni Hashem, tumango si Jack. Inaasahan niyang mangyayari ang lahat ng iyon. Ang katotohanan na ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito ay halos isang bagay na naitakda na sa bato. Ang mga mandirigma sa tuktok ay hindi nakikita ang mga regular na mandirigma bilang tao. Walang paraan na bibigyan sila ng anumang mga gantimpala. Yaong mga nagsisikap na kumita ay nawala ang lahat, maging ang pagkawala ng kanilang mga buhay. Si Hashem ay hindi naawa sa mga taong iyon. Kung tutuusin, ang kanilang mga kamay ay nabahira ng dugo ng iba. Malinaw nilang alam na ginagamit sila bilang mga tool, ngunit kusang loob silang nagsumite. Deserve nila ang nangyari sa kanila. Patuloy na sinabi ni Hashem, pagkatapos na kumalat ang impormasyon, halos lahat ng iba pang mga mandirigma ay nagalit. Ang mga taong iyon ay talagang lumalampas sa linya. Karamihan sa mga mandirigma ay hindi nais na maging mga tupa lamang upang patayin, at sinusubukan nilang magtulungan upang maging sanhi ng kaguluhan ang mga taong iyon. Kabanata 3987. Ngumisi si Lorraine bago niya sinabing, malinaw na nagkaroon sila ng pagkakataon na gawin iyon bago ito, ngunit nauwi sila sa pagpatay sa isa't isa dahil sa isang maliit na trick. Napakaraming tao ang nawala sa ngayon, at hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Ano ang silbi ng sino man na humihiling sa kanila na magtulungan sa puntong ito? Ang pakikipaglaban sa puntong ito ay parang struggling pagkatapos na nasa isang chokehold. Ito ay walang kabuluhan. Tumango si Jack bago siya mahinahong sinabi, ilang oras na lang ang natitira bago magsara ang Toman battlefield. Sa loob ng oras na iyon, hindi sila makakagawa ng anumang alon kung gusto nilang lumaban. Nakalkula na ng kaaway ang lahat, at ginawa nila ang pinakamahusay na pagsasaayos.
Sinigurado nilang higpitin ang tiyempo upang makipagpalitan ng mga spirit crystal hanggang sa huling araw. Nagbigay sila ng sapat na oras para sa lahat para magpatayan ang isa't isa, at wala nang sapat na oras na natitira para magdulot ng anumang gulo. Kung mas malakas ang sigaw ngayon, mas katawa-tawa ito. Si Desmond at ang iba pa ay walang pakialam. Bahagyang tumango si Lorraine at ang iba, sang-ayon sa sinabi ni Jack. Nakakatawa talaga ang mga taong iyon. Sa puntong ito, ang tanging nagawa na lang nila ay sumigaw sa taas ng kanilang mga baga. Wala na silang ibang magawa. Lumingon si Jack para tingnan ang malawak na kapatagan sa likuran niya. Ang laban ng iyon kanina ay hindi nag-iwan ng labis na bakas. Kalmado ang tono ng boses ni Jack, akala ko ay makakakuha ako ng 60 pirasong purple gold sa pagpasok sa Toman battlefield. Hindi ako makapaniwala na napakalayo ng aktwal na bilang. Kung hindi inilagay ng mga taong iyon ang lahat ng kanilang iniisip sa pagpatay sa isa't isa, mas mababa ang nakuha ko. Medyo nadismaya si Jack. Sa kanyang husay, hindi siya magugulo sa lahat maliban kung higit sa 12 ng mga demonyong hari ang dumating ng sabay-sabay. Gayunpaman, sinubukan nila ang kanilang makakaya sa buong paraan ngunit nagawa lamang nilang makahanap ng 30 hanggang 40 hari ng demonyo. Masyadong maliit iyon kumpara sa kanyang pag-asa. Higit pa rito, ang sitwasyon ay naging napakabuti para sa kanila. Kung ang lahat ay hindi naging abala sa pagpatay sa isa't isa, malamang na nakahanap lang si Jack ng humigit kumulang 20 hari ng demonyo. Matapos marinig iyon ni Lorraine at ng iba pa, natigilan sila. Ang mga salitang pagbati ay natigil sa kanilang mga lalamunan nang matagpuan nila ang kanilang sarili na hindi makapagsalita. Hindi nila maihahambing sa luho ng mga mandirigma sa tuktok sa lahat. Unti-unting lumipas ang oras. Sa mga sumunod na oras, hindi na naabala si Jack sa mga hinaing sa pagitan ng mga regular na mandirigma at ng mga mandirigma sa tuktok. Sa halip, itinoon niya ang buong atensyon sa pagpatay sa mga hari ng demonyo. Matapos ang patuloy na pagsusumikap ng lahat, nakahanap sila ng higit pang mga demonyong hari at lahat sila ay pinatay ni Jack. Nagawa nilang magdagdag ng 5 piraso ng purple gold sa kuta 6. Bago umalis sa Toman battlefield, nakaipon si Jack ng kabuoang 51 piraso ng purple gold. Napakaraming purple na ginto kaya naglalaway si Hashem at ang iba pa, ngunit hindi iyon sapat para masiyahan si Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay hindi kapani-pani walang mayaman sa puntong ito. Nakita ni Lorraine ang disappointment sa mga mata ni Jack at bigla niyang naintindihan ang nararamdaman ni Jack. Ang mga regular na mandirigma ay maaari lamang mangarap na makakuha ng ganoong kalaking lilang ginto, ngunit hindi ito ganoon karami para kay Jack. Si Jack ay nagtakda ng isang layunin para sa kanyang sarili nang siya ay pumasok sa Toman battlefield at nagsumikap na magtrabaho para sa layuning iyon. Gayunpaman, nabigo siyang maabot ito. Maaaring mayroon si Jack ng mga kasanayang nais ng lahat, ngunit ang mga mapagkukunang kailangan para sa mga mandirigma sa antas na iyon upang umunlad ay hindi nila maarak. Sa sandaling bago magsara ang Toman battlefield, sinabi ni Lorraine ang ilang mga salita sa kanyang mga kapwa-disipulo. Magkasama silang nakatayo doon sa sandaling iyon, ngunit sa sandaling magsara ang Toman battlefield, ipapadala sila sa mga lungsod na kanilang pinanggalingan. Maliban kay Lorraine, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa Violet City. Kabanata 3988. Ang pagsasara ng Toman battlefield ay nangangahulugan na iiwan niya ang kanyang mga kapwa-alagad. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Lorraine. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang sumunod at magtrabaho para sa isang mandirigma na kasing lakas ni Jack ay lubos na kapakipakinabang. Nakuha niya ang ilang mga scrap dito at doon. Nagawa ni Lorraine na kumita ng mahigit 10 milyong spirit crystal sa pamamagitan lamang ng pagsali sa pagtaya noon. Ang dami ng mga spirit crystal na iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap, ngunit talagang nakuha niya ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang si Jack ang pinakamagandang pagkakataon na maaasahan niya, at kailangan niyang hawakan ng mahigpit si Jack. Ang puwang sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-distort muli, at ang pagbaluktot ay sumaklaw sa buong Toman battlefield. Ang lahat ng mga mandirigma na nabubuhay pa ay nababalot sa loob. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-iisang dumating sina Jack at Lorraine sa Violet City. Sa ibaba nila ay ang malaking hanay na nagpaalis sa kanila. Lumingon si Jack para tingnan ang iba pang kalahok doon. Naalala pa niya kung gaano sila kasiksik bago sila pumasok. Ang lahat ay nasa sabik na pinag-uusapan ang lahat, ngunit ang bilang ay nabawasan ng husto nang sila ay bumalik. Napaawang ang labi ni Lorraine nang lumingon siya kay Jack, may pangatlo na lang. Medyo marami sa mga kaibigan o mga malapit sa mga kalahok ang naghihintay doon. Nagulat ang buong lugar nang makita nila kung sino ang pinabalik. Sa isip nila, 30% lamang ang rate ng pagkamatay ng Toman battlefield. 70% ng mga taong pumasok ay maaaring makabalik ng buhay.
Sa 30% namatay, karamihan sa kanila ay mga mandirigma mula sa antas 7 hanggang sa antas ng 9 na mundo. Mas masahol pa sila kaysa sa mga regular na mandirigma. Ang mga mandirigma na nakapasok sa Violet City ay lubos na malalakas, kahit na ang ilan ay nakapasok sa sobrang swerte. Noong panahong iyon, inakala pa nila na ilang dosenang tao lamang na pumasok sa Toman Battlefield mula sa lugar ang mamamatay. Walang inaasahan na karamihan sa mga taong pumasok ay patay na. Nagkagulo kaagad ang mga mandirigma sa plaza. Sabik nilang sinubukang hanapin ang kanilang mga kaibigan o kapwa-alagad. Karamihan sa kanila ay nabigo na makahanap ng sinuman pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakad. Alam na alam nila ang ibig sabihin nito. Biglang may mga sigawan kung saan-saan, bakit hindi pa siya bumabalik. Mas malakas siya kaysa sa akin. Medyo malayo na siya sa pagiging above average na mandirigma. Ano nga ba ang nangyari doon? Ang aking kapwa-disipulo ay isa ng above average na mandirigma. Hanggat hindi siya umiikot sa pagpapakamatay sa Toman Battlefield, walang mangyayari sa kanya. Natural na maingat din siya, hindi niya ilalagay ang sarili sa anumang mapanganib na sitwasyon. Paanong hindi siya nakalabas? Anong nangyari? Lumingon si Lorraine at tumingin sa mga kalahok na buhay pa. Hindi niya nakita ang lalaking parisukat ang mukha, ibig sabihin ay namatay ang lalaki sa loob ng Toman Battlefield. Hindi naman siya ikinagulat ng resulta, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting awa. Ang lalaking may makapal na kilay ay nakatingin sa paligid ng transfer array. Nang hindi niya makita ang lalaking parisukat ang mukha, bigla siyang tila nabingi. Ang mga kalahok na buhay pa ay biglang naging paksa ng matinding pagtatanong. Lahat sila ay sinisigawan, tinatanong sila kung ano ang eksaktong nangyari. Tinanong nila kung bakit napakaraming tao ang namatay sa pagkakataong ito. Nagpalitan ng kakaibang tingin ang mga nakaligtas sa isa't isa. Sa mga naroon, marami sa kanila ang ginamit upang patayin ang iba. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay hindi may tatago sa pamamagitan lamang ng pananatiling tahimik. Sa huli, isiniwalat ng iba ang lahat ng nangyari sa Toman Battlefield. Nang malaman ng lahat ang katotohanan, biglang naging maingay ang lugar. Kabanata 3989. Sinabi ko na, paano kaya ang mga taong iyon ay may gustong ibigay sa atin? Binuksan lang nila ang Toman Battlefield para makuha ang Heartblood mula sa atin. Hindi lang sila malupit at mabisyo, ngunit sila rin ay walang hiya at kasuklam-suklam. Sa huli, napagdesisyonan nilang patayin tayong lahat. Tinulungan lang sila ng lahat ng walang dahilan. Hindi natin ito mapapatuloy. Kung patuloy lang tayong magtitiis, sasamantalahin na lang nila tayo. Ni hindi pa nga nila tayo nakikitang tao. Sa kanilang paningin, tayo ay mga hayop lang na maaari nilang patayin anumang oras. We need to make them pay the price. We need to teach them that we're not to be trifled with. Paano kung sila ay mga mandirigma sa tuktok? Mayroon tayong lakas sa mga numero. Kung lahat tayo ay magtutulungan, kahit na ang mga mandirigma sa tuktok ay mamamatay sa ating mga talam. Biglang may sumigaw sa buong plaza. Napakaraming tao ang nagsisikap na tipunin ang lahat upang magtulungan. Marami rin ang hinihila dito. Siyempre, hindi kasama sina Jack at Lorraine sa mga taong iyon. Para silang mga manunood sa mundong ito, tahimik na nakatingin habang ang mga damdamin ng lahat ay gumalaw. Nakinig sila sa mga plano ng lahat na walang gaanong emosyon sa kanilang mga mukha. Bahagyang umiling si Jack, let's go, walang makikita dito. Dapat tayong makahanap ng isang lugar upang magpahinga ng ilang araw. Sa palagay ko ang Radiant Hall ay bukas sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, ang kaisipan na ito ay lubos na mababawasan. Panipi. Tumango si Lorraine bago niya sinundan si Jack at umalis sa transfer array. Sa isang inn sa timog kanlurang sulok ng Violet City, tahimik na umiinom ng tsaa sina Jack at Lorraine. Sa nakalipas na 2 araw, ang nangyari sa Toman Battlefield ay nagdulot ng matinding galit. Maliban sa mga subordinate ng mga mandirigmang iyon sa tuktok, lahat ay kumukulo sa galit. Nag-usap ang lahat kung paano sila magtutulungan para harapin ang mga taong iyon. Tuwing pupunta sila sa isang bahay tuluyan, naririnig nila ang mga taong nag-uusap tungkol sa bagay na iyon. Gayunpaman, hindi na interesado si Jack doon. Ang kanilang emosyonal na estado ay malamang na hindi magtatagal ng ganoon katagal. Noong nakaraang araw, ang Radiant Hall ay nagbukas pagkatapos na sumipsip ng malaking halaga ng Heartblood. Sa pagkakataong ito, iba ang pagbubukas ng Radiant Hall sa nakaraan. Noong nakaraan, tanging ang mga mandirigma sa loob ng Violet City ang pinapayagang makapasok sa Radiant Hall. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binuksan ito sa mga mandirigma mula sa buong Whirling World. Hindi mahalaga kung saan nagmula ang isang mandirigma, maaari silang mag-sign up upang lumahok. Ang bawat isa ay may 3 araw para mag-sign up.
Nang lumabas ang balita, nagmamadaling nagsumbong si Lorraine kay Jack. Noong panahong iyon, napakaraming mandirigma ang nag-sign up. Nag-aalala si Lorraine na may one siya, kaya gusto niyang kaladkarin si Jack para mag-sign up din, ngunit tumanggi si Jack. Pagkatapos ng lahat, mayroong 3 araw sa kabuuan upang mag-sign up. Kahit na ang pag-sign up sa huling araw ay hindi naiiba. Ito ang ikalawang araw na bukas ang Radiant Hall. Dinala ni Jack si Lorraine sa isang inn habang tahimik siyang umiinom ng tsaa. Hindi siya nagmamadali at hindi man lang nagpanik. Sa halip ay may nag-aalalang tingin sa mga mata ni Jack kahit na umiinom din ito ng tsaa. Hindi alam ni Lorraine kung paano naging matyaga si Jack. Ang mga taong iyon ay malinaw na gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap sa pagbubukas ng Radiant Hall. Dapat mayroong ilang mga kamangha-manghang bagay sa loob. Kung sila ay huli na, ang lahat ay maaaring makuha na. Binibigkas din niya ang mga iniisip noon, ngunit umiling lang si Jack, hindi nagdedetalye. Si Jack ay nanatiling walang pakialam habang umiinom ng kanyang tsaa. Si Lorraine ay labis na nababalisa, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Kung tutuusin, alam niyang palagi siyang kumikilos batay sa sarili niyang mga desisyon. Kahit anong gawin niya, parang hindi siya nagkamali. Ang kanyang pagkabalisa ay maaaring maging dahilan upang mainas si Jack. Ayaw niyang mawala ang kanyang pinakamalaking benefactor. Habang siya ay nakaramdam ng salungatan, isang pag-uusap sa pagitan ng ilang mga mandirigma sa tabi nila ang nakatawag ng kanyang atensyon. Kabanata 3990. Isang matipunong lalaki na may mixing mangas na sando na nakalabas ang magkabilang braso ay nagsabi na may pag-aalala sa kanyang mukha, kalimutan mo na yun. Walang makakasigurong walang magiging problema sa pagkakataong ito. Ayokong tuluyang makaladkad dito. Umiling ang isang payat na lalaki sa tabi niya at sinabing, hindi mo lang masasabi yan. Hindi ba't ang mga taong iyon ay nagsumikap sa lahat para lang sa pagbubukas ng Radiant Hall? Siguradong maraming kamangha-manghang bagay sa loob. Sa pagkakataong ito, iba ito sa Toman Battlefield. Hindi namin alam ang tungkol sa battlefield ng Toman, ngunit alam ng lahat ang tungkol sa Radiant Hall. Kahit ang mga tao ay hindi maaaring hilahin ang anumang mga trick sa Radiant Hall. Sa tuktok ng iyon, lahat tayo ay nasa nagtatanggol, hindi na tayo gagamitin ng mga taong yan. Kung susubukan nilang magpatuloy na gumawa ng problema, tiyak na babayaran nila ang presyo. Panipi. Ang payat na lalaki ay tila hindi kapani-pani walang sigurado sa kanyang sarili habang nagsasalita siya. Puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Kahit na hindi siya nag-sign up para sumali sa Toman Battlefield, 2 sa mga kapwa niya disipulo na malapit niya ang gumawa. Pareho silang namatay sa loob, at ang payat na lalaki ay naglagay ng lahat ng kanyang galit at puot sa mga mandirigma sa tuktok. Kung hindi sila nagpakana at hinaila ang kanilang ginawa, hindi sana namatay ang mga kapwa niya disipulo sa loob. Kumunat ang noo ng matipunong lalaki, halatang hindi sang-ayon sa sinabi. Kumunat ang noo niya habang nag-iisip ng matagal bago niya sinabing. Ang mga kamangha-manghang bagay sa loob ay hindi inilaan para sa amin. Ang Radiant Hall ay may mas mataas na rate ng kamatayan. When the Radiant Hall opened few hundred years ago, lahat ng tao ay sumugod sa loob ng walang pakialam sa mundo. Sa mga pumasok, 60% lang ang nakalabas na buhay. 40% sa kanila ang namatay sa loob. It's already an incredibly high rate of death. Karamihan sa mga nakapasok ay medyo malakas din. Kahit na ang ilan ay agad na tumalon at naging mandirigma sa tuktok, ito ay nasa malayong minorya. Kahit na 1 sa 1,000 ang nagawang gawin ito ay magiging isang kahangahangang bilang. Maaaring ako ay medyo bihasa, ngunit hindi ko malilinlang ang aking sarili sa pag-iisip na ang kapalaran ay kakampi ko at ang lahat ng mga kamangha-manghang bagay ay magiging akin. Habang nagsasalita ang matipunong lalaki, kitang-kita na napaka-rational niyang tao. Tumanggaw si Jack bilang pagpapahalaga ng marinig iyon. Parang may mga matino ang isip. Tanging ang mga may malinaw na pangunawa sa kanilang sarili ang makakaligtas hanggang sa wakas. Ang panganib ay maaaring sumabay sa pagkakataon, at ang isang taong kasing ingat niya ay mawawala ng maraming pagkakataon, ngunit kailangan pa ring mabuhay upang harapin ang mga panganib na iyon. Ang ilang mga tao ay nadama na sila ay nakatadhana na maging mahusay, at itatapon ang kanilang buhay sa anumang bagay sa kabila ng mga panganib. Ganyan namatay ang mga tao. Napakunot ang noo ng payat na lalaki nang marinig ang mga katagang iyon. Kailangan niyang aminin na talagang may sense ang matipunong lalaki. Gayunpaman, nais pa rin ng payat na lalaki na subukan ito. Alam agad ng matipunong lalaki na nag-aalangan ang payat na lalaki, ngunit hindi magbabago ang isip sa huli. Napabuntong hininga ang matipunong lalaki sa sobrang inis. Inabot niya at tinapik ang braso ng payat na lalaki, alam kong papasok ka kahit ano pa ang sabihin ko. May isang bagay lang na hindi ko maintindihan.
Alam mo namang magiging napakadelikado nito, at maaari kang mawalan ng buhay, kaya bakit mo ipinipilit na tumalon muna sa ulo? Walang magawa ang payat na lalaki habang humihigop ng tsaa. Medyo namutla ang mukha niya, pero matatag ang ekspresyon niya, hindi kasi ako masaya sa pagiging ordinaryo. Walang espesyal na dahilan. Ang mga salitang iyon lamang ay sapat na upang ipagsapalaran ng marami ang kanilang buhay. Ito ay para sa kadahilanang iyon, na ang pag-ayaw na maging ordinaryo lamang, at isang hindi pagnanais na bitawan ang anumang mga pagkakataon sa harap nila, na sila ay handa na ipagsapalaran ang anumang uri ng panganib. Ang landas ng isang mandirigma ay laging lumalaban sa tadhana. Kabanata 3991. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ay mas malaya silang mabubuhay. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa iba bago sila gumawa ng anuman. Ang mundo ay palaging isa kung saan ang malakas ang namuno sa mahihina. Ang mga handang maging ordinaryo ay ang mga nauwi sa pagiging stuck sa ilalim. Habang naninigas ang labi ng matipunong lalaki, nasumpungan niya ang sarili niyang hindi makapagsalita. Ang dahilan na iyon ay higit pa sa sapat, at ipinaliwanag nito ang lahat. Hinagpis ni Lorraine ang katotohanan sa kanyang puso nang marinig iyon. Ibinaba niya ang tsaa sa kamay at tumangala kay Jack. Maraming ayaw maging ordinaryo, pero mas marami pa rin ang nakikita ang limitasyon ng kanilang lakas pagkatapos magtrabaho ng husto. Alam nila kung ano ang kaya nila, o hindi. Nakangiting tumanggo si Jack habang sinusukat si Lorraine. Naalala niya kung gaano kayabang si Lorraine noong una niyang nakilala ang lalaki. Sa wakas ay nagkaroon ng ilang mga realisasyon si Lorraine at halos isang nagbagong tao. Siguradong nagulat ito kay Jack. Sa huling araw para mag-sign up para sa Radiant Hall, pumunta si Jack para mag-sign up kay Lorraine. This time, sumunod naman si Lorraine sa likod ni Jack gaya ng dati. Isinulat ng dalawa ang kanilang mga pangalan dito. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo, hindi ginamit ni Jack ang kanyang tunay na pangalan. Sa halip, pinangalanan niya ang kanyang sarili na Northwoods. Nagbago na rin ang itsura nilang dalawa. Hanggat hindi sila lumaban, walang makakakilala sa kanila. Kahit na sa huling araw, ang lugar ay hindi kapani-paniwalang mataong. Karamihan sa kanila ay nakatingin lang sa kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ito ay itinuturing na isang pangunahing kaganapan sa whirling world. Maraming tao ang ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang buksan ang Radiant Hall, at napakarami ang nawala ng buhay para dito. Kahit na maraming mandirigma ang nag-aalangan at hindi sigurado, gusto pa rin nilang suriin ang mga bagay-bagay. Nilampasan ni Jack ang karamihan at dinala si Lorraine sa sign-up area. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng iba't ibang mga talakayan sa paligid nila. Nakinig si Lorraine ng may interes, ngunit hindi pinansin ni Jack ang lahat. Ang Radiant Hall ay nasa gitna mismo ng Violet City. Malawak ang plaza sa harap ng bulwagan. Nakatingin lang sa paligid, sapat na ang laki nito para bumuo ng dalawang killing hall. Ang Radiant Hall ay naiiba sa iba pang mga hamon sa Violet City. Ang buong lugar ay napapaligiran ng makapal at lilang fog. Kahit anong subukan ng isa, imposibleng tumingin sa loob. Hinaharang ng hamog ang lahat. Pagkatapos lamang mag-sign up ang isa ay makakapasok sa fog. Mabilis na nag-sign up sina Jack at Lorraine, pinunan ang kanilang mga pangalan at itinurok ang kanilang enerhiya sa isang pabilog na token. Pagkatapos ay inakay sila ng isang nakamaskara na tagapag-alaga upang pasukin ang lilang fog. Matapos makakuha ng sariling circular token ang dalawa, isang alon ng impormasyon ang pumasok sa kanilang isipan. Nagpalitan ng pagtataka sina Lorraine at Jack sa isa't isa. Ang impormasyon ay napakasimple. Ito ay impormasyon sa lahat ng mga alituntunin ng unang hamon na kanilang haharapin pagkapasok sa Radiant Hall. Napaawang ang mga labi ni Lorraine, hindi ba ang Radiant Hall ay isang pagkakataon para sa mga regular na mandirigma na umunlad ng mabilis? Bakit sinusubukan pa rin nila ito? Hindi pa ba ito sumusubok sa ating talento at husay? Ang isang pagsubok na tulad niyan ay nangangahulugan na ang mga mahuhusay na mandirigma ay makakakuha pa rin ng pinakamaraming gantimpala, at ang mga regular na mandirigma ay mananatili sa ibaba. Wala nang pagkakataon na umunlad pa. Mukha namang disappointed si Lorraine sa sinabi niya. Hindi siya nag-sign up sa Radiant Hall para lang maging follower ni Jack. Gusto rin niyang mag-improve. Nais niyang maging isang above average na mandirigma, o isang mandirigma sa tuktok. Kabanata 3992. Alam niyang hindi siya ganoon kaswerte sa isang tao, ngunit kung ang mga bagay-bagay ay mapupunta sa kanyang paraan sa anumang paraan, pagkatapos ay magagawa niyang pumailang lang. Hindi niya kailangang umasa sa iba. Kapag bumalik siya sa kanyang angkan pagkatapos umalis sa whirling world, magagawa niya maging isa sa pinakamalakas na napiling disipulo, at hahangaan siya ng lahat. Gayunpaman, ang impormasyon na ngayon ay ganap na sumire sa kanyang mga pangarap.
Ang mga tuntunin ay sumusubok sa talento at kasanayan ng isang tao. Ano ang pagkakaiba nito sa iba pang mga hamon? Bigla siyang nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang galit at nilingon ni Jack si Lorraine. Nagsisimula pa lang tayo. Ang impormasyong iyon ay ang unang hamon pa lang nahaharapin natin. May iba pang hamon na naghihintay sa iyo. Dahil ang sabi ng lahat ay may pagkakataon na baguhin mo ang iyong kapalaran, pagkatapos ay magkakaroon. Ang pagrereklamo sa ngayon ay hindi magbabago ng iyong kapalaran. Bahagyang tumango si Lorraine, ngunit hindi niya itinuloy ang pagrereklamo. Bago pumasok sa maningning na hall, kumuha si Jack ng isang blankong token. Ang blankong token na iyon ay ang reward sa pagpasa sa 7 Deaths Array. Kung wala ang token na iyon, mapapapunta silang dalawa sa magkaibang lugar kahit sabay silang pumasok. Dahil dito, hindi sila mapaghiwalay ng dalawa. Ibinuhos ni Jack ang kanyang tunay na enerhiya sa loob, at isang pulang string ng enerhiya ang nakatali sa pulso ni Lorraine. Sabay silang humakbang sa lilang fog ng dalawa. Bigla nilang naramdaman na umiikot ang mundo habang ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-distort. Naramdaman nilang dalawa ang pag-alis ng kanilang mga paa sa lupa, at mabilis silang inilipat sa ibang lugar. Ang pag-ikot ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at maging si Jack ay nasa estado ng pagkahilo. Wala silang paraan upang sabihin kung gaano katagal sila inilipat. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay humupa ang pagkahilo. Muling damaykit ang kanilang mga paa sa lupa, at nagsimulang tumira ang baluktot na espasyo. Gayunpaman, madilim pa rin ang paligid nila. Isang pintong bato lamang ang nasa harapan nila na nagniningning. Tumingin si Lorraine sa bato at sinabing, I guess this is the entrance to the triple energy space. Ang hamon na naghihintay sa kanilang dalawa ay sa triple energy space. Bahagyang tumango ang mukha, hindi talaga siya sigurado. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakapunta sa lugar na ito. Hindi nagaksaya ng oras ang dalawa habang dir-diretsyong naglakad patungo sa pintong bato. Ang pintong bato ay may iba't ibang komplikadong rune na nakaukit sa mga ito. Ang mga komplikadong rune ay kumikinang din ng maliwanag. Hinawakan nilang dalawa ang pinto, at naramdaman nilang umiikot ang espasyo sa kanilang paligid habang binaluktot muli ang lugar. Sa isang kisap mata, nawala silang dalawa sa lugar. Nang muli silang lumitaw, sinalakay sila ng ingay ng mga tao. Sige, nandito na ang lahat. Can we start? Isang malakas na boses ang narinig. Tumangala si Jack nang mapansing pumasok siya. Isang kuweba. Gayunpaman, tila walang pasukan sa kuweba. Napapaligiran sila ng bato, at may malaking pader na bato sa harap ni Jack. Mayroong 9 na vortex ng enerhiya sa pader na bato, na nakaayos sa isang prismatic na hugis. Nang makita ito, pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Tama siya, ito ang 3 energy space na kanilang natanggap na impormasyon. Gayunpaman, ibang-iba ito sa inaakala ni Jack. Akala niya ay magulong espasyo iyon, ngunit napapaligiran sila ng bato at bato. Habang sinusuri ni Jack ang kanyang paligid, napansin niyang wala masyadong tao. Kasama sila ni Lorraine, 29 lang ang tao. Sila ang huling dalawa na pumasok sa espasyo. Dahil alam na nila ang mga patakaran, hindi na nagulat si Jack sa sinabi. Kabanata 3973. Mayroong hindi mabilang na nakahiwalay na 3 puwang ng enerhiya sa loob ng Radiant Hall. Bawat isa sa kanila ay may 29 na tao sa loob. Sa sandaling pumasok ang 29 na tao, magsisimula na ang pagsusulit. Ang iba pang 27 tao ay tumingin sa ibabaw na may pagsukat ng mga ekspresyon sa pinakabagong pagdating. Dahil nagbago si Jack ng hitsura, walang nakakilala sa kanya. Higit pa rito, sadyang itinago ni Jack ang kanyang aura, kaya hindi makita ng iba kung gaano kalakas si Jack. Maaari lamang nilang hulaan na siya ay nasa pagitan ng antas ng isang regular na mandirigma at isang above average. Hindi ito gaanong napapansin. Nagpalitan ng tingin sina Jack at Lorraine bago sila naglakad patungo sa napakalaking pader na bato. Itinuro ni Lorraine ang 9 na vortex at sinabing, sabi sa rules, top 3 lang ang mabibigyan ng reward. Yung iba, bibigyan din sila ng ranking, pero bibigyan lang sila ng rewards in points. Pakiramdam ko, napaka-unfair nito. Naramdaman ni Lorraine na ang lahat ay na-assign sa iba't ibang 3 energy spaces ng random. Kaya, walang paraan upang sabihin kung gaano kalakas ang kabuoang antas ng espasyo. May ilan na hindi ganoon kalakas, ngunit hindi kapani-paniwalang maswerte. Maaari silang makapasok sa isang espasyo kung saan ang iba ay mas mahina, at mapalad na makuha ang unang lugar at makuha ang mga gantimpala. Maaaring mayroon ding mga medyo malakas, ngunit sapat na hindi pinalad na pumasok sa isang espasyo kung saan mas malakas ang lahat, na hindi nakakuha ng reward. Kaya, naramdaman ni Lorraine na ang mga patakaran ay hindi patas. Tumingin si Jack sa kanya at natatawang sinabi, so ano?
Minsan, ang swerte ay isang mahalagang bahagi ng kasanayan. Walang magawa si Lorraine. Gaya nga ng sinabi ni Jack, paano kung unfair? Hindi niya maaaring baguhin ang mga patakaran. Nakapag-usap lang siya tungkol dito. Kahit magsalita man siya laban dito, wala siyang mababago. Ang mga patakaran ng 3 energy space ay napakasimple. Matapos magsimula ang pagsusulit, kailangan lang ng mga kalahok na ilabas ang kanilang pinakamalakas na pag-atake sa mga energy vortex. Ang mga vortex ng enerhiya ay sisindi kapag sila ay puno na. Ang bawat puyo ng tubig ay nagbigay ng isang punto. Ang mga panuntunan ng 3 energy space ay magre-rango sa lahat batay sa kanilang mga individual na resulta, at ang pinakamataas na rango na 3 ay makakakuha ng premyo. Kung ano ang premyo, malalaman lamang ito pagkatapos ng final resulta. Noon lamang malalaman ng lahat kung ano ang mga gantimpala sa pagkuha ng nangungunang 3. Gayunpaman, kahit na wala silang alam, sila ay nasa sabik pa rin. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Radiant Hall. Ayon sa alamat, mayroong mga kamangha-manghang bagay na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao sa loob. Kahit na hindi alam ang mga gantimpala, sila ay sabik na sabik. Tumangala si Jack sa mga vortex bago tumingin sa mga sabik na kalahok. Natawa siya at sinabi sa mahinang boses, huwag mong isipin na hindi patas at huwag mong isipin na aasa ka sa swerte. Hindi mo ba naisip na ang sinaunang bayani na nagdisenyo ng mga patakaran ay naisip na iyon? Dahil siya pa rin ang gumawa ng mga patakarang tulad nito, dapat may dahilan ito. Naguguluhang tumingin si Lorraine kay Jack. Nagpatuloy si Jack sa pagpapaliwanag sa mahinang boses, hindi ka pa nakakapasok sa ibang 3 energy spaces dati, at hindi mo alam kung ang iba pang mga espasyo ay hindi pantay na namamahagi gaya ng iniisip mo. Maaaring kabaligtaran ito, at maaaring hindi tayo na ipadala dito ng nagkataon lang. Kung tutuusin, may 20 kahit na mga tao dito dati, at nagkataon na pinunan namin ang mga bakanteng lugar. Kabanata 3974. Tumango si Lorraine, hindi niya talaga maintindihan. Napagdesisyonan niyang kalimutan na lang ang bagay na iyon pansamantala. Katulad ng sinabi ni Jack, hindi niya nakita kung ano ang iba pang 3 energy spaces, at hindi siya makapagdesisyon. Kung ito ay patas o hindi ay nakasalalay sa pangkalahatang larawan. Habang nag-uusap silang dalawa ay may mga taong nagsimulang sabik na sabik. Isang lalaking may malaking figure at isang bilog na ulo ang lumapit sa dingding at ibinulong ang kanyang manggas. Parang gusto niyang ipakita ang kapangyarihan niya. Agad namang sumugod ang iba para tignan ang makita iyon. Matapos ang kinakailangang bilang ng mga tao ay naroon, nagsimula ang pagsusulit. Huminga ng malalim ang lalaking may bilog na ulo, naghintay ng ilang segundo sa harap ng pader na bato bago siya umatake. Nagsimula siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumikinang sa ginto, at hindi mabilang na mga selyo ang nakapaligid sa kanyang mga palad. Pagkatapos noon, narinig ng lahat ang malakas na dagandong ng isang tigre. Isang figure ang bumangon sa kanyang likuran, dahan-daang bumubuo ng isang mabangis na tigre. Ang lalaki ay ungol at humampas sa isang dagandong. Ang pag-atake ay naging enerhiya nang sumugod ito sa puyo ng tubig. Ang unang puyo ng tubig ay dahan-daang lumiwanag upang maging dilaw, at lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata ng sabay-sabay. Tahimik na sinabi ng isang tao, nandito na. Mukhang napakalaki ng kapangyarihan niya. Dapat ay kayang sindihan niya ang 3 vortex. Inubos ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas para makuha ang pinakamagandang resulta. Inipon niya ang lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan, at ang kanyang mga ugat ay lumalabas. Ang kanyang ekspresyon, na medyo palakaibigan sa simula, ay unti-unting naging mabangis habang siya ay sumisigaw habang siya ay galit na umaatake. Ang bawat pag-atake ay mako-convert sa purong enerhiya sa sandaling mahawakan nila ang mga vortex ng enerhiya, at ma-absorb. Ang unang puyo ng tubig ay dahan-daang naging maliwanag na dilaw. Pagkaraan ng ilang sandali pa, ang pangalawang puyo ng tubig ay nagkaroon din ng lilim ng dilaw. Sa kasamaang palad, ang lilim ng dilaw na iyon ay hindi nagtagal. Hindi na makahawak ang lalaki nang magsimulang manginig ang buong katawan. Nipatikip siya ng ngipin habang naninigas. Nang makita niya ang mahinang dilaw na kumikinang sa ikalawang puyo ng tubig, nakaramdam siya ng matinding epekto. Sa sandaling iyon, mas alam niya kaysa sa sino man na siya ay nasa kanyang mga limitasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang aminin ang pagkatalo. Mayroong 9 na energy vortex, at napuno lang niya ang una. Masyadong masama ang resultang iyon para tanggapin niya. Gayunpaman, bihirang mangyari ang mga bagay sa paraang nais ng sino man sa mundong ito. Ang katotohanan ay malupit at kahit na ang mga tumangging kilalanin ito ay kailangang tanggapin ito. Biglang napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit nang magsimulang sumakit ang kanyang mga ugat. Hinawakan ng katabi niyang warrior ang braso niya, tama na.
Kung itutuloy mo, sasaktan mo pa ang sarili mo. May mga pagsubok ka pang hinaharap. Nang marinig iyon, nagatubiling tumigil ang lalaki. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na natuyo sa totoong enerhiya. Kahit na ang enerhiyang umiikot sa kanyang mga ugat ay naubos na. Naramdaman niya ang isang alon ng sakit na nagmumula sa lahat. Sa kabutihang palad, may nagpayo sa kanya na huminto, na pumihil sa kanya na masugitan at maapektuhan ang mga hamon sa hinaharap. Narinig ng lahat ang isang malinaw na tunog ng kaluskos, na para bang isang tasa ang nabasag sa lupa. Tumingin sila sa pinanggalingan ng tunog upang mapansin ang isang pangalan sa itaas ng mga vortex ng enerhiya. Mason Plum, 1 point. Rank 1. Nang makita iyon, nalaman ni Jack na ang lalaki ay pinangalan ng Mason. Kahit na ginamit niya ang lahat ng mayroon siya, naiilawan lang niya ng bahagya ang pangalawang puyo ng tubig. Hindi ito tumagal ng ganoon katagal, at marahil ay napuno lamang niya ang ikasampung bahagi ng kapangyarihan sa puyo ng tubig na iyon. Sa huli, 1 puntos lang ang nakuha niya. Tungkol naman sa ranking niya, temporary lang. Kabanata 3,975. Kung tutuusin, siya ang unang sumubok ng pagsubok sa ngayon. Mayroon pa ring 28 kalahok. Pakiramdam ni Mason ay naranasan siya ng isang matinding suntok sa pag-iisip. Pilit niyang itinutuwid ang kanyang katawan habang mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ang sabik na ekspresyon na nasa mukha niya ay tuluyang nawala. Sa pagkakataong iyon, para siyang impes na lobo. Sa sandaling iyon, may nagsimulang tumawa. Ang halakhak na iyon ay napuno ng walang pigil na panunuya. Tumingin si Jack para makita ang isang lalaking may pattern na dragon na damit na nakatingin kay Mason na may mapanuksong ekspresyon. Naninigas ang mga labi ni Mason, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bago pa man siya makapagsalita, ang lalaking nagpayo kay Mason na huminto ay biglang humakbang at sinabing, "Galdan, nakakainis ka talaga palagi." Kahit hindi ganoon kaganda ang mga resulta ni Mason, ano? Nanunuya si Galdan habang nakatingin sa taong iyon ng masama. "Gerald, can you stop trying to act like you're such a good person?" Natatawa ako sa kanya hindi dahil sa husay niya, kundi dahil sa kung paano siya umarte na parang kahangahangang warrior kanina. Akala ko makakamit niya ang ilang desenteng resulta, pero sa huli ay naging biro siya. Naninigas ang mukha ni Gerald nang humakbang siya at inilabas ang kanyang sandata, ngunit pinigilan siya ni Mason. Likas na galit si Mason sa mga salita ni Galdan, at gusto niyang paghiwalayin si Galdan, ngunit alam niyang hindi sila makakaatake doon. Ang mga mandirigma na umatake sa mga pinagbabawal na lugar ay agad na magiging abo. Iyon ay isang panuntunan kahit sino ka man o kung ikaw ay nasa tama. Sa sandaling napaatras si Gerald, napagtanto niyang naging mapusok siya. Siya clenched his teeth at tumingin kay Galdan, "You'll get your dues." Narinig na ni Galdan ang maraming ganoong mga sumpa noon, kaya hindi man lang niya kinurot ang talukap ng mata. He just scoffed bago tumingin kay Mason ng masama. Nakatingin sina Jack at Lorraine mula sa likuran. Sa usapan, halatang may naunang hinaing ang dalawang panig noon, at hindi rin maliit. Kung wala sila sa restricted area, malamang nagsimula na silang mag-away. Biglang naramdaman ni Jack na ang Whirling World ay isang lugar kung saan may mga away kung saan-saan. Ang maikling labanan ay hindi tumagal ng ganoon katagal bago ang isa pang kalahok ay nagsimulang maakit ang atensyon ng lahat. Naubos na rin niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nabigo siyang mapantayan man lang si Mason. Sa pinakakaunti, nagawa ni Mason na liwanagan ng bahagya ang pangalawang puyo ng tubig. Ang taong ito ay nagawa lamang na punan ang unang puyo ng tubig. Ang pangalawang puyo ng tubig ay hindi man lang umilo. Mabilis na lumabas ang pangalan ng taong iyon, at si Mason pa rin ang nasa unahan. Gayunpaman, ang taong iyon ay may parehong punto. Nakarank lang siya sa likod ni Mason. Pagkatapos lamang ng isang tao ang kumuha ng pagsusulit, imposibleng sabihin kung gaano ito kahirap. Gayunpaman, pagkatapos gawin ng dalawang tao, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng pagtatantya ng kahirapan. Medyo dumilim ang mukha nila, pakiramdam na napakahirap ng pagsubok na ito. Nang makitang nasa unang pwesto pa rin siya sa sandaling ito, mas maganda ang mood ni Mason. Sa pinakakaunti, hindi siya sapat na masama na siya ay nasa huling lugar. Umubo siya habang tinitingnan ang kanyang resulta, dahan daw ang sinabi, "Ano ang magagamit mo para sa mga puntos?" Napakahirap sa pakiramdam na makuha. Kabanata 3,976. Kahit ibigay na niya ang lahat ng meron siya, 1 puntos lang ang nakuha niya. Siguradong masama ang pakiramdam ni Mason. Tiningnan ni Gerald ang mga resulta at sinabing, ang mga puntos ay malamang na ipagpalit sa mga bagay. Kung ito ay napakahirap makuha, malamang na magkakaroon ng ilang napakahalagang mga bagay kung mayroon kang sapat na mga puntos. Sumang-ayon naman ang iba sa hula ni Gerald, at tumango naman sila. Mas maaga ang lahat ay hindi kapani-pani walang sabik na pumunta at subukan ang kanilang kapalaran.
Pagkatapos ng unang dalawang resulta, nagsimula silang mag-alala. Natakot sila na hindi man lang nila mapunan ang unang puyo ng tubig pagkatapos ibigay ang lahat ng mayroon sila. Masyadong nakakahiya. Ang lahat ay nahulog sa isang maikling katahimikan, ngunit ang katahimikan ay hindi tumagal ng ganoon katagal bago ito napigilan ng isang tao. Naglakad siya pasulong sa pader na bato. Medyo katamtaman ang hitsura ng taong iyon at nakasuot ng purple at gintong damit. Huminga siya ng malalim bago siya nagsimulang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na mga silang sumayaw sa hangin bago sila namuo sa isang dugong pulang espada na lumulutang sa hangin. Galit na sigaw ng lalaki habang pasulong. Ang espada ay may hindi mapigil ang puwersa habang ito ay tumusok mismo sa energy vortex. Ang puyo ng tubig ay agad na naging dilaw, at ang lalaki ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatitig ang mga mata niya sa energy vortex. Halata naman na ginagamit din niya ang lahat ng lakas niya. Ang unang vortex ay naging maliwanag na dilaw sa loob lamang ng ilang sandali, na nagpapakita na ang energy vortex ay puno na. Dahan-dahan ding umilo ang pangalawang puyo ng tubig. Nanlaki ang mata ng lahat. Sa sandaling iyon, ang resulta ng lalaki ay pareho na ng kay Mason. Kung magpapatuloy siya, hindi magiging problema ang paglampas kay Mason. Napagtanto din iyon ng lalaki. Nagsimulang lumitaw ang mga ugat sa kanyang ulo habang bumubuo siya ng mas maraming seal, at ang pangalawang energy vortex ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag at mas maliwanag. Mula sa liwanag lamang, ang pangalawang energy vortex ay malamang na napuno na ng isang ikatlo. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nasa kanyang limitasyon. Ilang saglit lang ang ginawa niya bago siya napilitang umatras. Nang walang enerhiyang pumapasok dito, ang dalawang energy vortex ay bumalik sa kanilang orihinal na hitsura. Humihingal ang lalaki habang tumutulo ang kanyang pawis mula sa kanyang ulo. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang mahina. Gayunpaman, siya. Tila medyo masigla habang pinapanood ang kanyang pangalan na lumitaw sa itaas ng siyam na vortex. Ang pangalan ni Mason ay itinulak sa pangalawang lugar. Kahit isang puntos lang ang nakuha ng lalaki sa huli, siya ang nasa unang pwesto kahit pansamantala. Pinatunayan nito na ang lalaki ay mas malakas kaysa kay Mason. Naninigas ang mukha ni Mason na parang nakalunok lang ng mapait. Sa totoo lang, alam niyang itutulak siya sa unahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kabilis. Pangatlong tao pa lang, at nasa pangalawang pwesto na siya. Hindi niya alam kung hanggang saan siya mahuhulog habang umuusad ang pagsubok. Nang may bumasag sa katahimikan, ang iba ay hindi na natatakot. Kailangan nilang kumuha ng pagsusulit sa huli. Mas mabuting malaman muna ang kanilang mga resulta. Si Jack at Lorraine ay nanatiling nakatayo sa likuran sa buong oras. Tahimik silang dalawa na nakamasid habang ang iba ay kumukuha ng pagsusulit. Ang mga resulta ng lahat ay medyo karaniwan. Karamihan sa kanila ay nakapag-fill up lamang ng isang energy vortex, halos hindi na nasisindi ang pangalawa. Gayunpaman, nabigo silang tumagal ng ganoon katagal. Nagawa ng ilang bihasang mandirigma na punan ang pangalawang puyo ng tubig, ngunit iyon na ang limitasyon. Ang ikatlong puyo ng tubig ay tulad ng isang layunin na walang sino man ang maglalakas loob na isipin. Ang lahat ng mga kalahok ay galit na sinubukang painitin ang pangatlo, ngunit kahit na matapos ang mahigit 20 sa kanila. Kinuha ang pagsubok, wala ni isang tao ang nagpasindi sa pangatlo. Kabanata 3997. Bilang unang taong kumuha ng pagsusulit, inisip ng lahat na katawa-tawa ang mga resulta ni Mason. Gayunpaman, pagkatapos nilang kumuha ng mga pagsusulit, alam ng lahat na medyo disente na si Mason. Matapos ang higit sa 20 tao ay kumuha ng pagsusulit, si Mason ay nireranggo sa ika-11 pwesto. Hindi ito kapansin-pansin, ngunit hindi rin isang nakakahiyang resulta. Since that's the case, what's the point of having 9 energy vortexes? 5 lang sapat na. Sumimangot at malungkot na sabi ng isang lalaking may malaking tenga. Katatapos lang niya sa pagsusulit, at ang kanyang mga resulta ay nasa antas ng lahat. Halos hindi na niya naiilawan ang pangalawang puyo ng tubig, at napuno ang halos ika-5 bahagi nito. Medyo katamtaman ang resultang iyon pagdating sa mga tao doon. Matapos makita ang kanyang mga resulta, ang malaking tainga na mandirigma ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw ang mga resulta para makita ng lahat, at hindi niya magawang gawing mas maganda ang kanyang sarili. Siya ay hindi nasisiyahan tungkol dito, kaya ang tanging magagawa niya ay magreklamo. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay tila nakikinig sa iba. Pagkatapos noon, may nagsabing, tama. Kahit na medyo katamtaman ang ating mga kakayahan, at isang energy vortex lang ang napunan natin ng buong lakas, ibig sabihin pa rin na ang mga above average na mandirigma o mandirigma sa peak ay makakapuno ng 5 sa pinakamarami. So,
Bakit kailangan mo ng 9 na energy vortex? Posible ba talaga para sa sino man sa mga mandirigma na pumasok sa whirling world na punan ang 9 na vortex? Hindi ako naniniwala. Ang pagpuno lamang ng isang puyo ng tubig ay naubos na ang lahat ng kanilang lakas. Kabilang sa mga iyon, ang ilang mga mandirigma ay higit sa karaniwan. Maging sila ay nakapagpuno lamang ng 2 vortex. Ang pagpuno ng 9 na vortex ay tila isang bagay na talagang imposible sa kanila. Tumanggi silang maniwala na magagawa ito ng sino man. Kung tutuusin, ngayon lang nila naramdaman kung gaano ito kahirap. Nagpatuloy ang lalaking may malalaking tenga, nakakadismaya talaga ang pagsubok na ito. Wala man lang tayong mahanap na makakapuno ng 3 puyo ng tubig sa lahat ng tao rito. Ano ang silbi ng pag-set up ng 9? Napakapait ng boses niya, at masasabi ng lahat na sinusubukan lang niyang gumawa ng dahilan para hindi ganoon kaganda ang kanyang mga resulta. Inihagis niya ang kanyang mga pagkabigo sa mga patakaran sa halip. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama ang mga salita niya. Karamihan sa mga tao doon ay makakalimutan na lamang ang tungkol dito pagkatapos makinig sa kanyang mga pagkabigo, at hindi siya huhusgahan para sa kanila. Gayunpaman, iyon lamang ang karamihan sa mga tao. Malinaw na hindi bahagi ng mga taong iyon si Gul'dan. Matapos marinig ang sinabi ng lalaking may malaking tainga, ipinikit ni Gul'dan ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaki ng masama. He scoffed and said, "Dahil lang sa hindi mo kaya, ibig bang sabihin na lahat ng tao sa mundo ay isang hanggal na baboy tulad mo? Katamtaman ng iyong mga kakayahan, ngunit sinisisi mo ang lumikha sa lahat. Sa tingin mo ba ay mas matalino ka kaysa sa bayani na lumikha ng lahat ng ito?" The moment that said, parang nasasakal ang lalaking may malaking tainga na nagsimulang mamula ang mukha. Wala man lang siyang masabi. Kinawian ni Gul'dan ang kanyang kamay bilang pang-aalipusta, na napatabi ang lalaki. Habang ginagawa niya iyon, sinabi niya, "Umalis ka na. Kinu-question mo ang mga patakaran gamit ang iyong maliit na kakayahan. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sa tingin mo ba karapat-dapat kanyan?" Nanginginig ang buong katawan ng lalaking may malaking tainga sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Gul'dan. Kabanata 3978. Siya lamang ang naglakas loob na ipahayag ang kanyang mapait na pag-ungol, ngunit hindi kailanman maglalakas loob na labanan si Gul'dan. Tumingin si Gerald kay Gul'dan. Hindi niya nagustuhan ang kinikilos ni Gul'dan, ngunit wala siyang sinabi. Si Gul'dan ay isang taong hindi sumuko. Kung magtalo pa ang dalawa, tiyak na kukunin ni Gul'dan ang kanyang mga kaibigan na patuloy na guluhin si Gerald. Si Gerald ay mula rin sa isang kilalang background, ngunit hindi niya nais na magdulot ng labis na gulo para sa kanyang sarili. Walang pakialam si Gul'dan kung paano siya tinitingnan ng ibang tao. Naglakad siya papunta sa pader na bato na may masayang ngiti sa labi. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng pagmamataas. Parang lahat ng iba ay basura. Tumaas ang isang kilay ni Jack, nakaramdam ng pamilyar kay Gul'dan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at mabilis na kumunat ang noo ni Jack habang bumaantong hininga. Parang may kailangan siyang isipin. Habang siya ay malalim ang iniisip, nagsimulang umatake si Gul'dan. Nagsimula siyang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at sumayaw sila sa hangin. Sa isang alon, nagsimulang lumipad ang serye sa mga kamay ni Gul'dan na parang mga paru-paro. Mabilis na nagsanib ang mga seal sa 2 drake sa hangin. Inikot nila ang mga kamay ni Gul'dan. Sa isang sigaw, ang mga drake ay biglang nagluwa ng sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag ay lalong lumiwanag, na tumatakip sa katawan ni Gul'dan sa isang layer ng ginto. Muli ay sumigaw si Gul'dan habang mabilis niyang ipinatawag ang lahat ng totoong enerhiyang mayroon siya, galit na inaatake ang unang energy vortex. Mayroong ilang mga putok, at ang unang puyo ng tubig ay napuno sa isang matinding dilaw. Pagkatapos nito, ang pangalawang puyo ng tubig ay napuno din. Nagsimulang umilo ang ikatlong puyo ng tubig. Nanlaki ang mata ng lahat. Walang sino man ang nakarating sa hakbang na ito. Kahit na hindi siya lumingon para tingnan kung paano nakatingin sa kanya ang iba. Damang-dama pa rin ni Gul'dan ang pagkabigla at paghanga mula sa iba ng malinaw. Bahagyang napaawang ang kanyang mga labi nang sumilay sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti. Ang lahat ng mga basurang iyon ay naisip na sila ay papaboran ng kapalaran, at talagang nagsimulang sampain ang mga patakaran. Iniisip niya talaga kung saan sila nakakuha ng lakas ng loob para gawin iyon. Malinaw na napakahina sila na hindi man lang sila karapat-dapat na banggitin, ngunit nadama nila na ang mga patakaran ay nagtakda ng kahirapan ng napakataas. Tuturuan niya sila ng leksyon. Si Gul'dan ay muling sumigaw habang siya ay mabilis na nagsimulang bumuo ng selyo. Nagsimulang lumaki ang 2 drake sa kanyang mga kamay habang umiikot ang mga seal sa kanyang paligid. Dahan-dahan silang naging kasing lapad ng isang braso.
Nagpakawala ng malalim na hininga si Golden bago niya biglang inatake ang energy vortex. Ang ikatlong energy vortex ay dahan-daang naging maliwanag na dilaw mula sa malabong dilaw na dati. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay ganap na naging maliwanag, na kumakatawan sa katotohanan na ang ikatlong puyo ng tubig ay napuno na ng enerhiya. Nanlaki ang mata ng lahat at naghahabol ng hininga. Maliban sa ilang tao doon, halos lahat ay nakapag-test na. Alam nila kung gaano kahirap ang pagsubok. Nang makita nila ang ikatlong puyo ng tubig na napuno, karamihan sa mga naroon ay biglang nagkaroon ng ganap na kakaibang impresyon kay Gul'dan. Bago ito, naramdaman lang nila na masyado siyang mayabang para sa kanyang kapakanan. Gayunpaman, tila siya ay may karapatan na maging mayabang, novel drama. Hindi nakakagulat na kumilos siya ng ganoon. Hindi ito ang limitasyon ni Gul'dan. Nagsimula siyang bumuo muli ng mga seal habang nagsimula siyang umalangaw-ngaw sa espasyo sa paligid niya. Ang ikaapat na puyo ng tubig ay nagsimulang lumiwanag ng mahina, at karamihan sa mga tao doon ay wala nang masabi. Karamihan sa kanila ay masaya na sa paggawa ng pangalawang puyo ng tubig na lumiwanag. Ang katotohanang nagawa ni Gul'dan na sindihan ang ikaapat na puyo ng tubig ay nangangahulugan na napilitan silang kilalanin ang agwat sa pagitan niya at nila. Kabanata 3999. Yung lalaking may malaking tainga na kanina pa sobrang bitter ay parang nasasakal sa sinabi niya. Wala siyang masabi. Kung tutuusin, naging matigas ang ulo niya na kailangan lang ng pagsubok ng 5 energy vortex ngayon, ngunit nagawa ni Gul'dan na sindihan ang 4 sa kanila. Gaano man kalakas si Gul'dan, isa lang siyang above average na mandirigma. Marami ang mas malakas kaysa sa kanya, lalo na iyong mga mandirigma na nakatayo sa tuktok. Lahat sila ay talagang mas malakas kaysa kay Gul'dan. Ang pagpuno ng 5 energy vortex ay hindi dapat maging isang bagay na mahirap. Maging ang ika-6 at ika-7 ay posible ring mapunan. Napaawang ang ngipin ni Gul'dan habang umuungol. Sa sandaling iyon, nasa limitasyon na niya. Matapos kumapit saglit, tumigil siya. Nagawa niyang punan ang ika-5 bahagi ng ika-4 na puyo ng enerhiya. Kahit na medyo malayo pa siya mula sa ganap na pagpuno ng ika-4 na energy vortex, sapat na ang kanyang mga resulta para tumayo siya sa itaas ng lahat ng naroon. Mabilis na lumitaw ang pangalan ni Gul'dan sa lahat, at nakakuha siya ng 3 puntos. Ang kanyang resulta ay napakakapansin-pansin, at ang lahat ay kinunan si Gul'dan ay mukhang selos. Tiningnan ni Gul'dan ang kanyang resulta at huminga ng malalim. Kahit akala ng lahat ay napakahusay niya, hindi siya ganoon kasaya sa resulta. Nagawa niyang ilagay ang kanyang enerhiya sa ika-4 na puyo ng tubig, ngunit nabigo siyang punan ito, at nakakuha lamang ng 3 puntos sa huli. Wala pang nakakaalam kung para saan ang mga punto, ngunit malinaw na ang mga puntos ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Maaaring mauwi ito sa pagkakataong pagbutihin ang kanilang sarili ng mabilis. Napabuntong hininga si Gul'dan habang isinasantabi ang mga iniisip. Muli niyang nilagay ang confident niyang ngiti bago siya tumingin kay Gerald sa gilid. Sinukat niya si Gerald with a challenging expression, "What are you looking at? Are you not happy with my results?" Napakunot ang noo ni Gerald nang muling sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Panay ang inis sa kanya ng hamak na lalaking iyon. Gusto lang sana niyang hindi siya pansinin kung hindi siya gagawa ng gulo ni Gul'dan. Gayunpaman, pinilit ni Gul'dan na mag-flash sa harap niya. Tumaas ang isang kilay ni Gerald habang lumalakas, "Hindi mo ba naisip na nagbibiro ka ngayon? Bakit hindi ako matutuwa? Sa tingin mo ba worth it ka na pasayahin ako? Desente ang resulta, pero hindi ganoon kahanga-hanga. Sapat na para magpakita ka sa harap ng mga taong ito." Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi pinansin ni Gerald ang galit na si Gul'dan habang naglalakad siya papunta sa pader na bato. Si Gul'dan ay nakatayo sa tabi ni Gerald, at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng husto na halos lumabas ang mga eyeball sa kanilang mga socket. Tinitigan niya ng masama si Gerald, para siyang asong mabangis. Sumigaw siya na may paos na boses, "Gerald, dapat ka na lang mamatay. Tiyak na mayabang kang magsalita. Pero, tingnan natin kung matatalo mo pa ako. Sino sa tingin mo para kumilos ng ganito sa harap ko?" Galit na galit si Gul'dan. Malamig na tiningnan ni Gerald si Gul'dan, "Gumawa ka ng paraan. Huwag kang makialam sa mga pagsubok ng iba." Naninigas ang mga labi ni Gul'dan, at mas halata sa kanyang mga mata ang galit. Gusto niyang sumigaw sa isang tao ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita sa huli. Walang kabuluhan na makipagtalo kay Gerald sa sandaling iyon. Yung tipong mukhang susubukang magpakitang gilas. Kabanata 4000. Napangisi si Gul'dan. Sa halip na makipagtalo, mas gusto niyang patunayan ang katotohanan kay Gerald na mas magaling si Gul'dan. Kaya, itinikom ni Gul'dan ang kanyang bibig at walang sinabi habang bumibigay siya. Kinuha ni Gerald ang isang espada mula sa kanyang storage ring. Seryoso ang kanyang tingin habang hinahayaan niyang lumabas ang kanyang aura.
Itinaas niya ang kanyang kapangyarihan sa mga limitasyon habang nagsimula siyang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hindi mabilang na mga seal ang lumulutang sa hangin. Ang espada ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang malakas na aura. Napuno ng matalim na aura ang silid, at malinaw na nararamdaman ito ng lahat. Ilang tao ang nanlaki ang mata sa gulat. Sa aura pa lang, halatang halata na ang galing ni Gerald. Sa sandaling iyon, dahan-daang bumangon ang malamig na crescent moon mula sa likod ni Gerald. Sa sandaling lumitaw ang gasoklay na buwan, ang temperatura sa kanilang paligid ay bumaba ng husto. Para silang pumasok sa lupain ng yelo. Nang tumaas ang crescent moon sa pinakamataas na punto nito, ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa espada ni Gerald. Ang espada ay biglang binalot ng malamig na pilak na ilaw. Dahil sobrang lakas, nagsimulang manginig ang espada at tumunog. Tuluyan ng binaliwala ni Gerald ang lahat ng nasa paligid habang nakatitig sa siyam na energy vortex sa dingding. Isang sigaw ang pinakawalan niya bago siya sumugod. Ang matalim na aura ay tumago sa vortex ng enerhiya, at ang una ay agad na lumiwanag. Ilang sandali lang, ang una ay napuno na ni Gerald, at ang pangalawang puyo ng tubig ay nagsimulang lumiwanag din. Iyon lang ang nag-iisa sa kanya sa karamihan ng mga mandirigma doon. Maliban kay Jack, nanlaki ang mga mata ng lahat. Ungol ni Gerald habang patuloy sa paglalaslas ng ilang beses. Ang aura ay patuloy na pumutok sa mga vortex ng enerhiya. Ilang saglit lang, napuno na ang pangalawang puyo ng tubig, at ang pangatlo ay nagsimulang umilo din. Sa pagkakataong iyon, pati si Golden na kanina pa nakatingin kay Gerald ay napabuntong hininga. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mga energy vortex. Ang ikatlong puyo ng tubig ay napuno, at ang ikaapat na isa ay nagsisimulang lumiwanag. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang lahat. Siya ay nakakakuha na ng hindi kapani-paniwalang malapit sa resulta ni Golden. Maliban sa hagong na narinig mula sa enerhiyang pumapasok, wala ni isang tunog ang maririnig. Nang magsimulang umilo ang ikaapat na puyo ng enerhiya, dahan-dahan itong napuno. Unti-unting lumiwanag ang malabong dilaw na kulay. Nilinggan ni Jack si Gerald at nakita niyang nagngangalit si Gerald ng mga sandaling iyon. Nagsisimula na ring mamula ang kanyang mga mata. Ipinakita nito na lumalapit na siya sa kanyang limitasyon. Mariin na ikinuyong ni Golden ang kanyang mga kamao habang patuloy na umaasa na pagod si Gerald. Ayaw niyang kumapit si Gerald. Umasa at nanalangin si Golden na sana ay hindi siya matalo ni Gerald. Panay ang pagmumura niya sa kanyang puso, ngunit halatang halata ang kanyang ekspresyon. Maaaring sabihin ng sino man kung ano ang iniisip ni Golden. Parang salamat sa pagmumura niya, sumigaw si Gerald bago siya tumigil. Huminga siya ng napakabigat, at nanginginig ang buong katawan. Pati ang paghinga niya ay parang nanginginig. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay mukhang napakahina. Halata sa kahit sino na si Gerald ay naubos na. Sa pagkakataong iyon, tahimik ang buong lugar maliban sa paghinga ni Gerald. Lahat ay tumangala sa pader na bato, at agad na lumitaw ang pangalan ni Gerald pagkatapos niyang ihinto ang kanyang pag-atake. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.